Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Durugin sila. Paano? Napakarami nila, nagtatakang tanong ni Luo Yunhai. Ngumisi si Zufan. Sa pamamagitan nito, inilabas niya ang isang napakalaking gintong bolang apoy. Agad na kumalat ang nakapanghihilakbot nitong aura, dahilan upang mapahinto sa takot ang mga banal na katawan ng mga saint. Ano yan? Bakit nakakatakot ng presensya nito? Dragon Breath Pill. Ngumiti si Zufan habang pinagmamasdan ang pamilyar na bolang apoy. Ibinigay sa akin ni Decimating Dragon Ancestor ang tatlo nito noong nasa mortal domain pa ako. Bawat isa ay naglalaman ng buong kapangyarihan niya. Ang una ay ginamit ko para sa paghihiganti, ang ikalawa laban kay Heaven Sealing Sea at ito na ang huli. Balak ko sanang itabi ito para sa pinakakritikal na sandali, lalo na kung haharapin ko siya. Pero mukhang wala na akong pagpipilian. Dahil gustong-gusto ng mga taong ito ang mamatay, pagbibigyan ko sila. Hahaha! Ihinagis ni Zufan ang napakalaking bolang apoy sa ibabaw ng hukbo. Ito ang regalo ko sa inyo. Ako, si Zufan, ay tumutupad sa aking salita. Sinabi kong dudurugin ko kayo at iyon mismo ang gagawin ko. Hahaha! Harangin niyo iyan! Nang maramdaman ng mga saint ang nakapangingilabot na kapangyarihan ng Dragon Breath Pill, sabay-sabay silang sumigaw. Ginamit nilang lahat ang kanilang pinakamalalakas na teknik at pinakawalan ang kani-kanilang sacred body upang pigilan ito. Ngunit kahit daan-daang saint ang sabay-sabay na nagpakawala ng sapat na lakas upang wasakin ang mundo, hindi man lamang nayanig ang gintong bolang apoy. Halos wala itong nabawas. Sa harap ng takot ng mga mata ng lahat, bumagsak ang Dragon Breath Pill sa kanilang kinalalagyan. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Kasunod nito ang rumagasang alon ng napakainit na apoy. Nilamon ng Decimating Golden Flame ang buong ika-6 na Sacred Mountain. Wala nang pagkakataong makapagsigaw pa ang hukbo ng mga saint bago sila tuluyang matupok at maging abo. Maging ang kanilang matitibay na katawan ay mabilis na naglaho, mas mabilis pa kaysa nang patayin ni Zufan si Hihaodong. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dating marinal na ika-6 na Sacred Mountain ay naging isang naglalagablab na karagatan ng gintong apoy. Ang magagandang tanawin, ang mararangyang bulwagan, lahat ay naging abo. Sa isang pag-atake lamang, isang dakilang Sacred Mountain ang tuluyang nabura sa mundo. Tanging ang dagat ng gintong apoy ang natirang patunay na minsan itong umiral at ng kakilakilabot na kapangyarihang bumura rito. Napalunok si Luo Yunhai habang nanginginig ang mukha sa pagkabigla. Kuya Zo, kaya pala hindi ka natatakot. May ganito ka palang alas. Napailing si Zufan. Sayang nga lang, ito na ang huli. Napailing siya habang napapikit. Sa susunod na makakaharap ko ang tunay na malalakas na kalaban, kailangan ko nang maging maingat. Pero sa totoo lang baka wala na ring gaanong taong ka-level ko. Hahaha! Tumango si Luo Yunhai. Napatay mo ang Mountain Lord ng ika-6 na Sacred Mountain. Ibig sabihin, kaya mong talunin ang sinuman sa Sacred Domain sa isang laban. Ikaw lang din sa Luo Clan ang kayang humarap sa Sacred Mountains. Pero paano kapag dumating ang iba pang Sacred Mountains? Huminga ng malalim si Zufan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ginamit ko ang napakahalagang Dragon Breath Pill upang wasakin ang ika-6 na Sacred Mountain. Ang pinakamalaking kahinaan ng tao ay ang pagiging duwag, kasama na riyan ang Sacred Mountains. Habang mas malakas ang isang tao, mas natatakot sila rito. Kung iniligtas ko lang kayo ni King Cheng at umalis, siguradong darating ang lahat ng Sacred Mountains upang maghiganti. Pero ngayon, pinatay ko ang mga mapagmataas nilang alagad at winasak ang isang buong Sacred Mountain. Dahil pinakamahalaga sa kanila ang reputasyon at dangal, tiyak na gugustuhin nilang gumanti. Ngunit matatakot silang kumilos agad. Tumango si Luo Yunhai. Tama. Katulad lang din sa mortal domain. Ang mga nasa kapangyarihan at mga emperador ay puro mapagkunwari. Para sa kanilang pangalan, handa silang isantabi ang katwiran at dangal. Ngumiti si Zufan. Kaya ko winasak ang ika-6 na Sacred Mountain upang takutin sila. Hindi nila alam ang tunay kong limitasyon. Iisipin nilang kaya kong ulitin ang nangyari anumang oras.
Sa takot nilang maranasan din ang parehong kapalaran, magdadalawang isip silang umatake. Kung mapapatagal natin ito ng mahigit 1 taon at dumating ang tugon ng mga dragon, magkakaroon na tayo ng tunay na pagkakataong labanan ang Sacred Mountains. Hanggang doon. Bluff lang muna. Napangiti si Lu Yunhai. Parang noong unang itinayo ang Lu Clan. Akala ng Veiled Dragon Pavilion napakalakas na natin, kahit wala naman talaga tayong ganoong kapangyarihan. Tumawa si Zufan. Tama. Iisipin ng Sacred Mountains na may natitira pa tayong Dragon Breath Pills. Pero ang totoo, ubos na. Sabay silang nagtawanan. Makalipas ang ilang sandali, napakunot noo si Lu Yunhai. Sabi ni Mountain Lord He, may ibang kumuha kay Qincheng. Pero sino? At saan siya dinala? Nagliwanag ang mga mata ni Zufan. Kung ang taong iyon ay nakapasok mismo sa Sacred Mountains, madali niyang mapapatay ang isang ordinaryong babae. Pero hindi niya ginawa. Ngayon, hindi ko alam kung saan hahanapin si Qincheng. Sigurado akong isa siyang pinakamataas na eksperto sa Sacred Domain. Kung pagbabasihan ang 7 Sacred Mountains, Dragonlance na lang ang natitirang posibilidad. Pero parang hindi naman sila kikilos ng ganito. Baka may nakatagong puwersa ring katulad natin, mungkahi ni Lu Yunhai. Possible. Pero kung ganoon, mas delikado pa yon. Napabuntong hininga si Zufan habang nilingon sa huling pagkakataon ang naglalagablab na dagat ng apoy. Halika na. Mamaya ko na iisipin si Qincheng. Mas mahalaga ngayon na ipakalat ang balitang ito sa buong 8 Emperor's Lands. Makukuha natin ang suporta ng mga tao at magiging pinuno nila. Kapag sumagot na ang mga dragon, dudurugin natin ang natitirang Sacred Mountains. At sisimulan ang isang bagong panahon. Tahimik na nilisan ni Zufan ang dagat ng apoy. Sa di kalayuan, isang anino ang tahimik na nakamasid habang siya'y papaalis. Ang apoy ni Decimating Dragon Ancestor. Mukhang kasama niya ang mga Sacred Beast. Yufi! Napalingon ang lalaki nang marinig ang mahinang ungol ni Chu Qincheng. Napailing siya. Iba na talaga ang panlasa ng batang iyon. Ibinigay pa niya ang landas ng sovereign sa babaeng ito. Hahahan! At tuluyan na rin siyang naglaho. Pagkaraan ng 1 buwan, yumanig sa buong Sacred Domain ang balitang nawasak ang ika-6 na Sacred Mountain. Halos walang makapaniwala. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sacred Domain sa loob ng napakahabang panahon. Bigla na lamang naglaho. Kahit ang mga dragon, kung gugustuhin man nilang wasakin ang isang bundok, hindi nila kayang lipulin ang buong Sacred Mountain. Kapag nagsama-sama ang iba pang Sacred Mountains, kaya nilang palibutan at pabagsakin maging ang mga dragon. Kaya nga hindi kailanman nanaig ang Dragonlance laban sa 7 Sacred Mountains. Ngunit ngayon, ang ika-6 na Sacred Mountain ay tuluyan ng nabura. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Napakalakas ng kalabang gumawa nito. Napakalakas na hindi man lang nakapagpadala ng tulong ang Sacred Mountain bago ito tuluyang nalipol. Kailan pa nagkaroon ng ganitong makapangyarihang puwersa ang Sacred Domain? Walang makasagot. Marami ang umiling. Kalokohan lang iyan. Paanong mangyayari ang ganoon? Sino namang maniniwala sa chismis na yan? Hahaha. Ngunit hindi nagtagal. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Lu Clan. At kinumpirma nito ang balita. Napuno ng matinding pagkabigla ang buong Sacred Domain. Totoo pala. Talagang nabura ang isang Sacred Mountain. At higit pang nakakagulat. Ang gumawa nito ay ang bagong umuusbong na Lu Clan mula sa 8 Emperor's Lands. Ganoon na ba sila kalakas? Kaya na ba nilang makipagdigma at durugin ang Sacred Mountains kapag sinabi lamang nila? Ang mga Sacred Mountains na namayani sa loob ng hindi mabilang na panahon ay natalo ng isang bagong angkang kamakailan lamang umangat. Nabigla ang buong Sacred Domain. Nayanig ang kanilang paniniwala. Hindi pala kasing lakas ng ipinagmamalaki nila ang Sacred Mountains Marahil dumating na ang panahon ng kanilang pagbagsak. At isang bagong pinuno ang papalit sa kanila. Sa loob ng malawak na bulwagan ng ika-7 Sacred Mountain, 6 na matatandang elder ang nakaupo sa kanilang mga trono, habang nakaluhod sa kanilang harapan ang 3 kabataang disipulo. Magalang na yumuko ang 3. Tumango ang elder na may mahabang balbas.
Maingat kayong pinili mula sa lahat ng mahuhusay na talento upang pumalit kina Xu Tianchuan at sa dalawa pa niyang kasama sa pamamahala ng 8 Emperor's Lands. Umaasa akong hindi niyo kami bibigyan gaya ng ginawa nila. Sisiguraduhin naming hindi kayo mabibigo, Mountain Lord. Sabay-sabay silang nagbigay galang. Ngumiti ang 6 na elder. Lubos silang nabigo kina Xu Tianchuan, ngunit isang bagay ang hindi nauubos sa Sacred Mountains, ang mga mahuhusay na disipulo. Mas mahigpit ang isinagawang pagpili sa pagkakataong ito, at ang tatlong ito ang pinakamahuhusay sa lahat. Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging maayos na ang lahat. Ikinaway sila ng elder na may mahabang balbas. Umalis kayo pagkaraan ng 3 araw. Opo, Mountain Lord. Muli silang yumukod bago tuluyang umalis. Pagkaalis nila, humarap ang elder sa iba. Malaki ang tiwala ko sa 3 iyon. Hindi sila mayabang o padalos-dalos. Sapat na sila upang kontrolin ang 8 Emperor's Lands. Tumango ang iba. Pero sabi ng elder na may puting kilay, matagal nang wala si Old He. Hindi ba dapat noon pa niya napagsabihan ang 3 batang iyon? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang balita? Pati si Xu Tianchuan wala ring paramdam. Kakaiba. Napakunot noo ang lahat. Ngumiti lamang ang elder na may mahabang balbas. Hahaha, malamang pinahiya sila ng husto ni Old He kaya nahihiya nang bumalik. Siguro ay nagsisikap silang itama ang kanilang pagkakamali sa 8 Emperor's Lands. Hindi rin madaling lipulin ang tusong Luo clan at ibalik ang dangal ng Sacred Mountains. Marahil ay binabantayan lamang sila ni Old He. Sigurado akong maayos ang lahat. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngunit biglang, Mountain Lord, masama ang balita. Isang tarantang sigaw ang nagmula sa labas. Sumimangot ang elder. Ano ang nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Magsalita ka. Pumasok ang isang batang disipulo. Halatang namumutla ito sa takot at halos hindi makabuo ng salita. Lumuhod siya. Mountain Lord, napakalala, hindi ko alam kung paano sasabihin. Ano ba yon? Magsalita ka ng malinaw. Nagrebelde na ang 8 Emperor's Lands. Malakas ang sigaw ng binata. Napatay ng Luo clan si Xu Tianchuan at ang dalawa pa nating senior brother. At ngayon, nakabitin ang kanilang mga ulo sa tarangkahan ng Luo clan. Bukod pa roon, nagdeklara sila na lilipulin nila ang 7 Sacred Mountains. Ano? Nagulat ang 6 na elder. Galit na hinampas ng elder na may mahabang balbas ang sandalan ng kanyang trono. Napakakapal ng mukha. Naglakas loob silang patayin ang mga disipulo ng Sacred Mountains. At nagdeklara pa sila ng ganoon? Dapat noon pa natin sila nilipol. Magpadala agad ng ilang elder. Burahin ang Luo clan. Ipakita sa buong 8 Emperor's Lands ang kapalaran ng mga nagyayabang. Ngunit nanatiling nakaluhod ang disipulo. Bakit hindi ka pa umaalis? Sigaw ng elder. Hindi sapat ang ilang elder, Mountain Lord. May kinalaman na po rito ang ika-6 na Sacred Mountain. Pahintulutan niyo akong tapusin ang ulat. Ano? Hindi sapat ang ilang elder laban sa isang maliit na angkan. Sa tingin ko nga ay sobra pa yon. Sino ba ang guro mo para questionin ang utos ko? Mabilis na yumuko ang disipulo. Hindi ko po gagawin yon. May isa pa lamang pong bagay na kailangan kong iulat. Pagkatapos nito, kayo na po ang magpapasya. Magsalita ka. Huminga ng malalim ang binata. Wala na po ang ika-6 na Sacred Mountain. Biglang nanlaki ang mga mata ng 6 na elder. Parang hindi nila narinig ng tama. Ano ang sinabi mo? Ulit na sinabi ng disipulo. Nawasak na po ang ika-6 na Sacred Mountain. Napahawak ang elder sa kakaunti niyang buhok. Hindi impossible. Malakas niyang sigaw. Ang bundok ni Old He ay puno ng mga eksperto. Halos walang nangangahas umatake roon. At lalong walang may kakayahang lipulin iyon. Saan mo nakuha ang balitang yan? Huwag kang basta-basta nagkakalat ng kasinungalingan. Nanginginig ang labi ng disipulo. Sana nga po ay kasinungalingan lang. Pero ako mismo ang ipinadala upang magsiyasat. Wala na ang buong bundok. Sa lugar nito ay isang napakalawak na dagat ng gintong apoy na umaabot ng libu-libong milya. Kung nais ninyo, maaari ninyo pong puntahan at makita mismo. Napaupo ng matamlay ang elder.
Wala na siyang masabi. Kung mismong ang kanilang disipulo ang nag-ulat nito, ibig sabihin, totoo ang lahat. Isang sacred mountain ang nabura. Natahimik ang buong bulwagan. Unti-unting napalitan ng takot ang kanilang mga mukha. Kung kayang wasakin ang ika-6 na sacred mountain, paano na ang iba? Nanginginig silang lahat. Sa loob ng libu-libong taon, inakala nilang walang makagagalaw sa 7 sacred mountains. Ngunit ngayon, napatunayang kaya pala silang burahin sa loob lamang ng isang gabi. Muling nagsalita ang elder. Sino ang gumawa nito? May nalaman ba kayo? Umiling ang elder na may puting kilay. Kung hindi magsasalita ang gumawa, mahirap malaman ang katotohanan. Tumango ang iba. Ngunit muling nagsalita ang disipulo. Hindi na po kailangang magsiyasat. Dahil ang gumawa mismo ang umamin. Sino? Sabay-sabay nilang tanong. Mahinang sagot ng disipulo. Ang Lu clan mula sa 8 Emperor's Lands. Ano? Una pong lumabas ang balita sa opisyal nilang pahayag. Ayon doon, dinumukot ni Mountain Lord He ang kanilang clan head. Dahil dito, pumunta ang kanilang head steward na si Zufan sa ika-6 na Sacred Mountain. Hindi lamang niya nailigtas ang kanilang clan head, kundi tuluyan din niyang winasak ang buong bundok. Isinalaysay ng disipulo ang nilalaman ng pahayag. Noong una'y walang naniwala nang ideklara nilang makikipagdigma sila sa 7 Sacred Mountains. Ngunit ngayon, nang mapatunayang totoo ang pagkawasak ng ika-6 na Sacred Mountain, nagkakagulo na ang buong 8 Emperor's Lands. Dumadagsa ang mga tao upang sumama sa Lu clan laban sa atin. Lahat ng lupain ng 8 Emperors ay tinitingnan na tayo bilang kaaway. Yumuko siyang muli. Kaya hindi ko muna ipinatupad ang inyong utos. Kung magpapadala tayo ngayon ng mga elder, lahat ng mata ay nakatutok na sa kanila. At kung totoong kayang wasakin ng Lu clan ang isang sacred mountain, ang pagpapadala ng ilang elder ay para lamang silang ipinapadala sa kamatayan. Hinihiling ko pong pag-isipan ninyong mabuti ang susunod nating hakbang. Kumibot ang mukha ng elder na may mahabang balbas. Isang hamak na angkan mula sa 8 Emperor's Lands. Nakawasak ng isang sacred mountain. May mali rito. Tumango ang elder na may puting kilay. Napakabihira ng ganitong kapangyarihan. Maliban na lang kung Ano? Tanong ng head elder. Tahimik na nagsalita ang elder. Naaalala ba ninyo ang sinaunang alamat? Ang ibig mong sabihin, bumagsak ang 10 sovereign, naglaho ang 5 banal na hayop, nawala si Xu Jing, at nanatiling namamayani ang Sacred Mountains. Nagpatuloy siya. Matapos maglaho ang mga pinakamakapangyarihang nilalang noong sinaunang panahon, ang Sacred Mountains ang namuno sa Sacred Domain. Ngunit, may isang lugar na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin natin. Sabay-sabay silang napasigaw. Mirror Moon Cottage. Tumango ang elder. Tama. Sinasabing ang pinuno ng Mirror Moon Cottage, si Sir Shui Jing, ay isang nilalang na hindi masukat ang lakas. Noong unang panahon, may ilang tao mula sa Sacred Mountains na nakainsulto sa kanya nang hindi nila alam kung sino siya. Bilang kapalit, libu-libong saint mula sa 7 Sacred Mountains ang namatay. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano nangyari yon, ni kung sino ang tunay na gumawa. Mula noon, ipinagbawal ng 7 Sacred Mountains ang panghihimasok kay Sir Shui Jing at sa kanyang mga tauhan. Huminga siya ng malalim. Lumipas ang napakahabang panahon. Patuloy na lumakas ang Sacred Mountains. Hindi na muling nagpakita si Sir Shui Jing. At unti-unti siyang nakalimutan. Ngunit ngayong nawasak ang ika-6 na Sacred Mountain, naalala ko ang babala ng isang matandang senior. Baka napatingin ang lahat sa kanya. Ang Lu clan ay tauhan ng Mirror Moon Cottage. Sabay-sabay silang napasinghap. Kung totoo nga yon, sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Sa pagitan ng matatayog na bangin ng isang tahimik na lambak ay nakatayo ang isang munting pabilyong kawayan. Sa tabi nito, rumaragasa ang isang talon na bumabagsak sa malinaw na lawa, na lalong nagpapaganda sa payapang tanawin. Sa loob ng pabilyon ay nakaupo ang isang binatang nakaputi, tila nasa 20 taong gulang. Marahan niyang tinutugtog ang kanyang zither,
at sa bawat dampi ng kanyang mga daliri sa mga kwerdas, ay umaalingaw ang isang banayad at nakapapawing himig sa buong lambak. Unti-unting nagtipon ang mga ibon at paru-paro, wari na bibighani sa musika. Yufi! Isang mahinang ungol ang nagmula sa kama sa likod ng isang kurtina. Hindi man lang tumigil ang binata sa pagtugtog. Nagising ka na? Dahan-dahang ibinuka ni Chu Qingcheng ang kurtina at nilibot ng tingin ang paligid. Nasaan ako? Maputla pa rin siya at puno ng pag-iingat habang pinagmamasdan ang lugar. Sino ka? Umiti ang binata. Binibini, ligtas ka rito. Wala akong masamang balak. Labis mong pinuwersa ang sarili mo sa ika-6 na sagradong bundok, kaya pati ang iyong kaluluwa ay naapektuhan. Mahina ka pa at kailangan mong magpahinga. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Nanatiling mapagbantay si Chu Qingcheng. Sandaling natahimik ang binata bago muling mumiti. Napakamaingat mo. Hindi ko maintindihan kung paano ka nalinlang ni Hihaodong at napilitang ubusin ang sarili mong Yuan Qi. Mabuti na lamang at hindi mo siya pinahalagahan ng lubusan, kung hindi ay hindi lamang Yuan Qi ang mawawala sa iyo, kundi maging ang bagay na ipinagkaloob sa iyo ng isang tao. Ngunit ipinapakita lamang nito kung gaano kabuti ang iyong puso. Kaya nauunawaan ko kung bakit niya yon ibinigay sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Wala iyon. May mga lumang alaala lang akong naisip. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ang tawag ng lahat sa akin ay Sir Shui Jing. Maaari mo rin akong tawaging ganoon. Ito ang aking tahanan, Mirror Moon Cottage. Maaari kang manatili rito ng walang pangamba. Walang manggugulo sa iyo. Matagal siyang tinitigan ni Chu Qingcheng. Ikinukulong mo ba ako rito? Hindi. Inaanyayahan lang kitang maging panauhin. Hindi mo ako pipigilang umalis? Siyempre hindi. Tinutupad ko ang aking salita. Tumango si Chu Qingcheng at bahagyang ngumiti. Kapag sinuway mo ang sinabi mo, isa kang aso. Hindi lang aso kundi isang babaeng aso pa. Tinutungo ko si Zufan. Huwag mo akong pigilan. Agad siyang lumipad palabas ng pabilyon at pumailan lang sa himpapawid. Nanatiling nakaupo si Shui Jing at ipinagpatuloy lamang ang kanyang pagtugtog. Habang papalayo, nagsalita si Chu Qingcheng. Wala akong pakialam kung sino ka, pero hindi mo ako mapipigilan. Hahanapin ko si Zufan at tatanungin ko siya kung ano ang masasabi niya tungkol sa'yo. Kung mabuti ka nga, babalik ako para magpasalamat. Pero napakakaiba mo para basta na lang kitang pagkatiwalaan. Nagpatuloy siya sa paglipad. Lumipas ang 1 oras. Nalampasan na niya ang 10 kabundukan, ngunit wala siyang nakitang kahit isang tao o bakas man lamang ng kabihasnan. Labis siyang nagtaka. Nasaan ba ako? Bakit walang kahit sino rito? Nais sana niyang magtanong ng direksyon patungo sa Luklan. Pagkaraan ng 6 na oras ng paglipad, lalo siyang nanghina. Pagod na siya at matindi ang sikat ng araw. Napansin niya ang isang maliit na sapa sa isang lambak kaya bumaba siya. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang tunog ng isang zither. Kung may tumutugtog, may tao roon. Dali-dali siyang nagtungo sa pinanggagalingan ng musika. Paumanhin po, maaari ko bang Bigla siyang natigilan. Si Shui Jing na naman ang kanyang nadatnan, tahimik pa ring tumutugtog. Ngumiti ito. Miss Chu, nakabalik ka na? Sa kalagayan mo, kailangan mo talagang magpahinga. Di bakit ikaw na naman? Naguguluhang nilibot ni Chu Qingcheng ang paligid. Paano nangyari ito? Umalis na ako Ngumiti lamang si Shui Jing at hindi sumagot. Mahigpit na ikinuyom ni Chu Qingcheng ang kanyang kamao. Paalam! Muli siyang lumipad palayo. Makalipas ang 12 oras. Bagamat halatang pagod na siya, nananatili pa rin ang kanyang determinasyon. Ngunit muli niyang narinig ang pamilyar na himig ng zither. Hindi maaari. Hindi pa rin siya narito. Paglapag niya sa lambak, naroon muli si Shui Jing. Miss Chu, matagal kang nawala. Dapat kang magpahinga, kung hindi ay lalo ka lamang manghihina. Ano ba ang ginawa mo? Galit siyang tumitig dito. Sinabi mong hindi mo ako pipigilan, pero nagsisinungaling ka. Huminto sa pagtugtog si Shui Jing at mumiti. Miss Chu, may ginawa ba ako sa'yo? Naglagay ka ng ilusyon o formation para paulit-ulit akong bumalik dito. Ikinukulong mo ako. Yumeling si Shui Jing.
Isinusumpa ko sa aking Dao Heart na walang anumang formation sa paligid. Kung ganoon, bakit hindi ako makaalis? Ang lugar na ito ay ang Mirror Moon Cottage, kung saan ang lahat ay isang ilusyon. Ang kayamanan, katanyagan, pag-ibig at puot, iyan ang mga tanikalang nagbubulag sa mga mortal upang hindi nila makita ang daan palabas. Hindi ka pinipigilan ng anumang formation kundi ng sarili mong puso. Ngumiti si Shui Jing at unti-unting naglaho. Mula sa buong lambak ay umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Miss Chu, manatili ka muna rito at magpahinga. Babalik ako pagkalipas ng ilang araw. Ingatan mo ang sarili mo. Sandali. Pakawalan mo ako. Sigaw ni Chu Qingcheng sa kawalan. Huminga siya ng malalim at muli na namang lumipad sa ibang direksyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naroon na naman siya sa parehong lambak. Paulit-ulit niyang sinubukan. Sa bawat pagtatangka, iisa lamang ang kanyang kinahinatnan. Matapos ang 8 ulit na kabiguan, tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Nawalan siya ng malay habang nasa himpapawid at bumagsak pababa. Ngunit bago pa siya tumama sa mga bato, biglang nagbago ang anyo ng mga iyon at naging kama sa loob ng pabilyon. Kinabukasan, nagising si Chu Qingcheng. Nasa parehong kama pa rin siya. Naririnig pa rin ang lagaslas ng talon. Umaawit pa rin ang mga ibon sa labas. Unti-unting nilamon ng pangamba ang kanyang puso. Hindi siya makaalis. Samantala, sa tuktok ng isang mataas na bundok, tahimik na nakatanaw si Shui Jing. May bahagyang panunuya sa kanyang mga labi. Ang lahat dito ay isang ilusyon. Ang kayamanan at katanyagan ay panandalian lamang. Hindi makalaya ang mga mangmang sa sarili nilang puso. Si Chu Qingcheng ay isa ng napakabuting tao, ngunit maging siya ay hindi pa rin makaalis. Lalo na ang iba. Walang pag-asa ang mundong ito, hindi ba, Sword Heart? Tumayo sa kanyang tabi ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Matulis ang kanyang titig, at ang kaliwang manggas niya ay walang laman, hinihipan lamang ng hangin. Mukhang wala ngang pag-asa ang mga tao, malamig nitong tugon, ngunit hindi ang mga langgam ang magpapasya sa kanilang kapalaran. Ang lahat ay naayon sa kalooban ng langit. Ngumiti si Shui Jing, tila hawak ang lahat ng pangyayari sa kanyang palad, sa katahimik na naglakad palayo. Nanatiling nakatanaw si Sword Heart, mabigat ang kanyang titig. Malapit nang magsimula ang huling yugto ng kalooban ng langit. Tap-tap. Marahang tinapik ng isang daliri ang mesa, tanda ng malalim na pag-isip ni Zhu Fan. Biglang pumasok si Li Jingshan sa silid, at agad siyang tinanong ni Zhu Fan. May balita ba? Napabuntong hininga si Li Jingshan at yumuko. Steward Zhu, wala pa rin kaming natatagpo ang bakas ni Miss Chu. Wala kaming nakuhang kahit anong impormasyon. Napayo ko rin si Zhu Fan habang naglalakad ng pabalik-balik. Hindi marami ang may kakayahang pasukin ang Sacred Mountains at iligtas ang isang tao. Mas kakaunti pa ang kayang gawin yon nang walang iniiwang anumang bakas. Hindi ko pa rin maisip kung sino ang nasa likod nito. May ganoon bang kalakas na puwersa sa Sacred Domain? Tahimik na nag-alala si Li Jingshan. Baguhan pa lamang siya sa Sacred Domain, ngunit marami na siyang narinig na mga alamat tungkol sa iba't ibang kapangyarihan dito. Para sa kanya, ang 7 Sacred Mountains na ang pinakamataas na puwersa sa buong Sacred Domain. Kung ganoon, sino pa ang kayang agawin ang isang tao mula mismo sa kanilang teritoryo? Tiyak na hindi iyon isang karaniwang tao. Steward Zhu, maingat niyang tanong, mayroon bang mga nakatagong eksperto sa Sacred Domain? Umiling si Zhu Fan. Kung tunay silang nakatago, kakaunti lamang ang nakaalam sa kanila. May ilang mga nag-iisang saint akong kilala, ngunit wala ni isa sa kanila ang sapat ang lakas upang tapatan ang Sacred Mountains, lalo na ang mang-agaw ng tao mula roon. Bigla siyang natigilan. Maliban na lang kung ano po? Matandali, sino ang mas mataas pa sa mga saint? Biglang lumiwanag ang mukha ni Li Jingshan. Mga sovereign. Naging seryoso ang mukha ni Zhu Fan. Marami na siyang nakaharap na mga sovereign noon, ngunit may isa pa ring nilalang na tunay niyang kinatatakutan, ang sovereign na hindi kailanman nagpakita. Noon, pinanatag niya ang sarili sa pag-aakalang baka wala na silang lahat, o baka napakahina na nila upang magpakita. Ngunit matapos niya silang makatagpo, naintindihan niya ang katotohanan. Hindi dahil hindi sila matagpuan kundi dahil ayaw nilang matagpuan. Samantalang para sa kanila, napakadaling hanapin ang sinumang nais nilang hanapin.
Si Chu Qingcheng ba ang tunay nilang pakay o ako? Iyon ba ang taong pinakakinatatakutan niya? Nahulog si Zufan sa malalim na pag-isip. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Ang kinatatakutan niya ay ang madamay ang mga inosente. Hindi na siya nag-iisa sa mundong ito. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig na tila kulog mula sa kalangitan. Narito ba ang Grand Steward ng Lu Clan, si Zufan? Ako si Hyonshan, Mountain Lord ng ikapitong Sacred Mountain. Nais kong humiling ng isang pagpupulong. Nayanig ang buong Lu Clan. Napakunot no si Zufan. Mountain Lord ng ikapito. Napakabilis naman nilang dumating. Nabalisa si Li Jingshan. Steward Zhu, wala pa ring balita mula sa mga dragon. Ano ang gagawin natin? Sandaling nag-isip si Zufan bago ngumiti. Magpakalma ka. Ang katotohanang nakipagkita sila kaysa agad umatake ay nangangahulugang natatakot sila. Mukhang naging epektibo ang Dragon Breath Pill. Kailangan lang nating manatiling kalmado at hindi sila kikilos. Tara. Harapin natin sila. Steward Zhu. Lumipad ang dalawa patungo sa pangunahing tarangkahan ng Lu Clan. Sa labas nito ay nakatayo ang daan-daang makapangyarihang eksperto. Lahat sila ay mga Saint. Sa unahan ay nakatayo ang 6 na Mountain Lord. Tahimik silang pinagmasdan ng matandang may mahabang balbas ang lahat ng tao sa Lu Clan. Naguguluhan ang kanilang mga mukha. Kakaiba. Halos puro ordinaryong tao ang naroon. May ilang Emperor Stage experts na may disenteng lakas, ngunit wala ni isa mang Saint. Kung ganoon paano nila nawasak ang isang Sacred Mountain? Nagbulungan ang 6. Ano sa tingin nyo? Walang kakaiba sa kanila. Hindi sila kahawig ng mga alagad ni Sir Shuijing. Kung tunay ngang konektado sila kay Sir Shuijing, dapat mayroon silang mga Saint. Ang susi rito ay si Zufan. Sinasabing mag-isa niyang winasak ang ika-6 na Sacred Mountain. Subukan muna natin siya. Kung konektado siya kay Sir Shuijing, palalagpasin na lang natin ang nangyari. Sa pinakamasama, pamumunuan lang naman nila ang 8 Emperor's lands. Si Hihaodong naman ang unang nanggulo sa Lu Clan. Sabay-sabay silang tumango. Ngunit nagsalita ang matandang mapuputi ang kilay. Ngunit kung walang kaugnayan si Zufan kay Sir Shuijing di. At nag-bluff lamang sila. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay pa ang Lu Clan kahit isang araw. Kapag hinayaan natin yurakan ang dignidad ng Sacred Mountains, wala nang matatakot sa atin. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Malakas sa mahihina. Duwag sa malalakas. Isang ugaling pangkaraniwan sa mga mapang-api. Maya-maya ay dumating sina Zufan at Li Jingshan. Nabigla ang 6 na Mountain Lord. Si Zufan ay nasa Foundation Establishment stage lamang. Sa paningin ng iba, isa siyang inutil. Ngunit, nakakalipad siya. Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sa ipinapakita ng kanyang cultivation. Lalong naging maingat ang 6. Lumapit ang matandang may mahabang balbas. Ako si Hyonshan, Mountain Lord ng ikapitong Sacred Mountain. Ikaw ba si Zufan, ang Grand Steward ng Lu Clan? Ako nga. Ngumiti si Zufan. Ano ang sadya ninyo? Hindi mo ba alam? Malamig ang tingin ni Hyonshan. Hindi mo ba narinig ang balitang ikaw raw ang sumira sa ika-6 na Sacred Mountain? Tumango si Zufan. Hindi ko na kailangang marinig. Dahil ako talaga ang gumawa noon. Nanigas ang mukha ng mga Mountain Lord. Diretsahan talaga. Sa labas ay nanatiling kalmado si Hyonshan. Ngunit sa loob-loob niya ay napamura siya. Nag-thumbs up pa siya na parang humahanga. Samantalang ang iba pang Mountain Lord ay lalong naging seryoso. Ang walang pakialam na ugali ni Zufan ay malinaw na nagpapakitang wala siyang kahit katiting na takot sa daan-daang Saint na kasama nila. Parang may mas makapangyarihang sumusuporta sa kanya. Atras na ba tayo? Tutal, ang ika-6 na Sacred Mountain naman ang nasira. Hindi natin problema yon. Hindi kailangang kalabanin ang isang misteryosong eksperto. Halos gusto na nilang umatras agad. Huminga ng malalim si Hyonshan bago muling nagsalita. Ngayong inaamin mo na yon, magiging prangka na rin ako. Ano ang nagawa ng ika-6 na Sacred Mountain upang galitin ka ng ganoon? Bilang kapwa namin Mountain Lord, nais lamang naming malaman ang dahilan. Sa isip ng iba ay halos mapasigaw sila. Ano ba ang ginagawa mo?
Hindi ba't ang pakay natin ay alamin lamang ang tunay nilang lakas? Bakit mo pa inusisa? Kapag konektado nga sila kay Sir Shuijing at lumabas iyon, tayo ang mapapahamak. Hayaan mo nang nasira ang bundok nila. Basta huwag mo lang tayong idamay. Napabuntong hininga ang lahat. Hinila pa ng matandang may mahabang balbas ang manggas ni Hyunshan upang pigilan siya. Ngunit marahas niya itong inalis. Malamig na umiti si Zufan. Paliwanag. Tumulong ang Lu clan sa mga disipulo ng Sacred Mountains upang mapayapa ang 8 Emperor's lands. Kapalit noon, dumating si Hihaodong. Inagaw niya ang aming clan head. Ikinulong niya ang aming mga tao. Pinahirapan niya sila. Sa tingin mo ba'y mananahimik lang ako? Nagkunwaring nagulat si Hyunshan. Ginawa ni Hihaodong iyon? Pati ang mga saint sa likuran niya ay natigilan. Hoy, ano ba yan? Huwag kang magkunwaring wala kang alam. Hindi ba't magkakampi tayo? Ano itong sobrang arte mong pagkagulat? Biglang yumuko si Hyunshan kay Zufan. Steward Zu, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi namin alam ang ginawa niya. Kung nalaman ko lamang na ganoon pala siya kasakim at kawalang utang na loob, noon pa man ay itinakwil ko na siya. Paalam, Steward Zu. Pagkasabi noon ay agad siyang tumalikod at naglakad palayo na wari isang banal na tao. Tahimik lamang siyang pinagmasdan ni Zufan. Bahagya siyang yumuko bilang tugon. Sa isip niya ay napailing na lamang siya. Ang lalaking ito wala talagang hiya. Nagmasid ang lahat habang ang matandang si Hyunshan ay walang kahirap-hirap na nakalusot sa sitwasyon gamit ang matatamis na salita at iba't ibang palusot, saka basta na lamang tumalikod na parang walang nangyari. Napaisip ang mga tao. Kung umatras ang mga banal na bundok dahil kay Zufan, hindi ba't ibig sabihin ay natatakot sila? Paano na ang kanilang dangal? Paano na ang pagiging mga pinuno ng Sacred Domain? Patay na si Hihaodong, kaya madali na lamang siyang gawing sisihin ng lahat. Ginawa nila iyon upang magmukhang marangal pa rin ang 7 Sacred Mountains sa paningin ng mga tao. Makatarungan ang 7 Sacred Mountains. Hindi kami nang-aapi o nang-aagaw. Hindi lang namin alam ang ginawa ni Hihaodong. Kung nalaman lang namin noon, matagal na sana namin siyang pinarusahan. Sa ganitong paraan, mapapanatili pa rin nila ang magandang opinyon ng publiko. Ngunit ang tunay nilang inaalala ay si Zufan. Kung konektado nga ito kay Sir Shuijing, mas mabuting isakripisyo na lamang nila si Hihaodong kaysa sila ang madamay sa galit ni Shuijing. Isang bato, 3 ibon. Bagamat tila madaldal si Hyunshan, ang totoo ay inililigtas lamang niya ang sarili niyang buhay. Napangiti si Zufan. Matandang tuso, marami ka pa ring alam na paraan. Kahanga-hanga. Napabuntong hininga ang iba pang Mountain Lords. Sa loob ng milyon-milyong taon, sila ang pinakamakapangyarihan sa Sacred Domain. Nasa kanila ang pinakamahuhusay na yaman at mga cultivation art, at buong buhay nilang hinangad ang sovereign stage. Dahil dito, hindi na nila pinapansin ang mga taong mas mababa sa kanila. Unti-unti na nilang nalimutan ang mga aral ng nakaraan. Habang lalo silang lumalakas, lalo rin silang naging padalos-dalos at ayaw nang magsayang ng oras sa maliliit na bagay. Kaya naman ikinagulat nila ang talas ng isip ni Hyunshan. Sa ilang salita lamang ay naiyahon nito ang sarili sa napakahirap na sitwasyon. Ngunit habang paalis na ang 7 Sacred Mountains, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa kalangitan. Ano ang ginagawa ninyong mga hayop sa Lu clan? Nasa ilalim sila ng aking proteksyon. Isang nakakabinging dagundong ng dragon ang sumunod. Mula sa langit ay humampas ang isang napakalaking gintong buntot ng dragon, mahigit 500 metro ang haba, diretsyo sa hanay ng mga saint. Ang nakakatakot nitong kapangyarihan ay nagpayanig maging sa mahihinang saint. Anong klaseng kapangyarihan ito? Dragon Sovereign. Napasinghap ang 6 na Mountain Lords. Agad nilang inilabas ang kani-kanilang gintong sacred bodies at buong lakas na sinalad ang dambuhalang buntot. Boom! Sa kanilang banggaan ay napunit ang kalawakan. Biglang nagdilim ang buong langit na parabang nabasag mismo ang kalangitan. Napaatras ng 5 hakbang ang 6 na Mountain Lords. Mabigat ang kanilang mga ekspresyon. Kasunod nito ay nagbago ng anyo ang higanteng dragon at naging isang matipunong lalaki. Paglapag pa lamang niya sa himpapawid ay nabuo agad ang 2 itim na puwang sa espasyo dahil sa bigat ng kanyang yapak. Ngumisi siya.
Hahaha. Mga matatanda, kulang kayo ng isa. Hindi niyo ba ako haharapin gamit ang 7-star Sacred Sword Array? Mariing sumagot si Hyun-shan. Dragon Sovereign, ano ang pakay mo rito? Hindi mo ba nakalimutan ang kasunduan? Hindi maaaring tumapak ang mga dragon sa lupain ng tao. Kapag nilabag niyo iyon, magsisimula muli ang digmaan sa pagitan ng 7 Sacred Mountains at ng Dragonlands. Tapos? Nanlilisik ang matang ngumiti si Hyun-shan. Mukhang nakalimutan mo na ang sakit ng huli nating digmaan. Nakalimutan mo na ba ang libu-libong dragon na namatay noon? Kahit kulang kami ng isang Sacred Mountain, sapat pa rin kaming 6 upang lipulin kayong lahat. Bumalik ka sa Dragonlands kung ayaw mong maulit ang nakaraan. Malakas na tumawa ang Dragon Sovereign. Hahaha! Ang lakas mong magsalita. Marami kaming namatay noon dahil nilinlang nyo kami. Inakit nyo kaming lumaban sa 8 Emperor's Lands, isang lugar na hindi namin kabisado. Ginamit ninyo ang inyong mga aray upang unti-unti kaming pahinain. Hindi kayo mas malakas sa amin. Nanalo lamang kayo dahil sa mga tusong paraan nyo. At ganoon din ang mangyayari ngayon, sigaw ni Hyun-shan. Ito ang lupain ng tao. Mamamatay kayo rito. Mali. Malawak ang ngiti ng Dragon Sovereign. Sa pagkakataong ito, hindi na pag-aari ng 7 Sacred Mountains ang 8 Emperor's Lands. Bakuran na namin ito. Hindi na namin kailangang habulin kayo sa buong lupain. Kami na ngayon ang sasalakay sa inyong mga bundok. Hindi kami natatakot sa harapang labanan. Kayo ang matitikman ang tunay na pagdurusa. Nanlait si Hyun-shan. Bakuran inyo. Huwag mo kaming patawanin. Ang 8 Emperor's Lands ay para sa mga taong cultivator. Pumasok lang kayo sa isang kumunoy na napapalibutan ng mga kaaway. Maaaring mahihina sila na parang mga langgam. Pero tandaan mo kahit ang mga langgam ay kayang pumatay. Tumawa lamang ang Dragon Sovereign. Tapos na ang lahat. Lumipad siya pababa at lumapit kay Zufan. Sa ikinagulat ng lahat, magalang siyang yumuko. Steward Zuo, nabalitaan kong nasa ilalim na ng inyong pamumuno ang buong 8 Emperor's Lands. Talagang kahanga-hanga. Malinaw na ngayon ang daan patungo sa 7 Sacred Mountains. Humihingi lamang ako ng paumanhin sa pagkaantala namin dahil sa ilang maliliit na problema. Ngumiti rin si Zufan at gumanti ng pagyuko. Dragon Sovereign, masyado kayong magalang. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Ikinagagalak kong makasama kayo. Natulala si Hyun-shan at ang iba pang Mountain Lords. Zufan! Nagpatuloy ang Dragon Sovereign habang nakangising tumingin sa kanila. Ayon sa napag-usapan natin noon, dumating na ang buong hukbo ng Dragonlands. 1,000,000 mandirigma. 3,000 Dragon Saints. 12,000 Dragon Emperors. At daan-daang libong Dragon Kings at iba pang mas mababang dragon. Lahat sila ay malayang nagmamartsa sa 8 Emperor's Lands nang walang sinumang humahadlang. Maya-maya lamang ay makararating na sila rito. Napakadali ng paglalakbay naming ito. Lahat ng iyon ay dahil kay Steward Zuo. Hahaha. Nanlaki ang mga mata ni Hyun-shan sa galit. Zufan! Ipinagkanulo mo ang sarili mong lahi at pinapasok mo ang mga dragon. Tinatawag mo pa ba ang sarili mong tao? Malamig na umiti si Zufan. Hindi ko kailanman ipinagkanulo ang sarili kong lahi. Kayo ang tunay na nagtaksil. Nakaupo kayo sa 7 Sacred Mountains habang inaagaw ang lahat ng cultivation art at yaman ng Sacred Domain. Itinuring ninyo ang mga cultivator na parang mga insekto. Iyan ba ang asal ng isang tao? Nanalo kayo laban sa mga dragon dahil sinuportahan kayo ng buong Sacred Domain. Ngunit pagkatapos ng digmaan, inalipin niyo pa rin ang 8 Emperor's Lands. Hindi man lang ninyo pinahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Wala kayong karapatang mamuno sa Sacred Domain. Ngumiti si Zufan habang nagpapatuloy. Lumaki ako sa 8 Emperor's Lands. Lumakas ako sa pagnanakaw sa iba hanggang sa naging demonic emperor ako. Wala akong utang na loob sa kahit sino. Hindi ko itinuring na kapantay ang sinuman. Lahat ng mayroon ako ay pinaghirapan ko. Maaaring wala akong pagmamahal. Pero galit ang nasa puso ko. Galit sa inyong 7 Sacred Mountains. Bakit kayo lamang ang may karapatan sa pinakamahuhusay na yaman habang kami ang naghihirap?
Bakit kahit ang mga walang talento sa inyong hanay ay otomatikong lumalakas, samantalang ang iba ay kailangang magpakahirap? Bago pa makinabang ang 8 emperors sa sarili nilang lupain, higit kalahati ng lahat ng yaman ay kailangang ibigay muna sa inyo. At ang mga taong tunay na naghukay at nag-ipon ng mga yamang iyon, mumulamang ang kanilang napapala. Mas malala pa ang mga rogue cultivator. Katulad ko. Malamig na sumagot si Hyunshan. At ano ngayon? Kapangyarihan ng batas sa sacred domain. Ang mahihina ay walang karapatang magkaroon ng anuman. Kung gusto nila, agawin nila. Tumango si Zufan at pumalakpak. Tama ka. Noong naging emperor ako, saka ko lamang tunay na naunawaan iyon. Ang mga nasa ibaba ay parang mga langgam lamang. Masaya man sila o miserable, wala silang halaga sa mga nasa tuktok. Kaya kung gusto mong baguhin ang kapalaran mo huwag mong pagnakawan ang kapwa mo langgam. Pagnakawan mo ang nasa pinakamataas. Kaya ngayon, kayo ang ninanakawan ko. Ha. Nanginig sa galit si Hyunshan. Habang buhay nilang pinipigilan ang mga langgam na hamunin ang 7 sacred mountains. Ngayon, may isang puwersang tunay na kayang gawin yon. Sinulyapan niya ang Dragon Sovereign na nakangisi lamang. Lintik kang Zufan. Traidor ng sangkatauhan. Pinapasok mo pa ang mga dragon. Malamig na umiti si Zufan. Kaya tigilan mo na ang paghahati sa amin bilang tao at dragon. Sa paningin ko may dalawang uri lang. Kaaway. At kakampi. Kayo ang unang gumamit sa mga tao ng 8 Emperor's lands. Binibigyan niyo sila ng kakaunting yaman upang magpatayan sila. Nang dumating ang mga dragon, ginawa ninyo silang panangga sa ilalim ng pangalang Alyansa ng Sangkatauhan. Ngayon, nasa akin ang buong 8 Emperor's lands. Nasa panig ko rin ang mga dragon. Isa na itong tunay na alyansa ng tao at dragon. At iisa lang ang aming kaaway. Ang 7 Sacred Mountains. Naggalit si Hyunshan. Walang kwenta ang sinasabi mo. Akala mo ba lahat ay kasakim mo? Sino ang papayag na tulungan ang mga dragon na wasakin ang pinakamataas na kapangyarihan ng sangkatauhan? Ngumisi si Zufan. Marami nga ang tumanggi noong una. Pero pagkatapos kong ipahayag ang digmaan laban sa 7 Sacred Mountains at sinabi kong ang lahat ng inyong yaman at pinakamataas na cultivation arts ay magiging pag-aari ng sinumang sasama sa amin. Sabay-sabay silang pumayag. Ano? Sabay-sabay na pasigaw ang lahat ng eksperto ng 7 Sacred Mountains. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanilang mga puso. Nang makita ni Zufan ang madidilim na mukha ng mga Mountain Lord, kibit-balikat lamang siya at mumiti. Bakit kayo ganyan kung alam niyo rin ang sagot? Bilang tao, walang sinuman ang kusang mag-aanyaya ng ibang lahi upang labanan ang sarili niyang kapwa. Kapag nangyari man iyon, ang dapat tanungin ay ang sarili ninyo, ano ba ang ginawa ninyo upang umabot sa ganoon? Kung ibinahagi lamang ninyo ang inyong mga yaman at pinakamataas na cultivation methods sa mga tao ng 8 Emperors lands at binigyan sila ng pag-asang makaangat, hinding-hindi sila hahanap ng tulong sa ibang lahi. Nasaan ang dangal at kabutihan sa pakikipaglaban para sa isang pinunong ni hindi ka man lamang pinapakain? Kayo mismo ang lumikha ng sitwasyong ito. Mariing sumagot si Hyunshan. Hindi. Kailangang manatiling walang hanggan ang 7 Sacred Mountains. At upang mangyari iyon, walang sinumang dayuhan ang maaaring sumalakay. Kami ang nasa tama. Tinitigan siya ni Zufan. Inaamin kong isa kang pambihirang talento. Pero hindi ka kabilang sa amin. Habang mas kahanga-hanga ka, lalo kang kailangang mamatay upang alisin ang anumang banta sa 7 Sacred Mountains. Hindi kailanman magbabago ang prinsipyong iyon. Napailing si Zufan. At dahil dyan, kayo mismo ang naghukay ng sarili ninyong libingan. Kapag tumigil ang agos ng tubig, ito ay nabubulok. Masyado na kayong matagal na nasa tuktok. Nasa mga disipulo ninyo ang lahat ng kailangan nila, kaya wala na silang natutunan. Walang karanasan, walang paghihirap, walang tunay na pag-unlad. Iyan ang dahilan kung bakit sa kabila ng napakarami ninyong saint, wala kayong ni isang sovereign. Wala man lang kahit kalahating sovereign. Hindi kayo mga tagapagligtas ng sangkatauhan. Isa lamang kayong grupo ng mga tulisan na nagtatago ng mga yaman at may kaunting mas maraming yuan ki kaysa sa iba. Kayo ang sumasakal sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.
Kayo ang tunay na kriminal ng sangkatauhan. Napangiwi si Hyunshan. Ang 7 Sacred Mountains ang may pinakamalalakas na cultivation method. Hindi kami kung saan-saan nagpupunta dahil sapat na ang aming mga yaman upang tahimik na maunawaan ang Dao. Iyan ang pinakamabilis na landas patungo sa sovereign stage. Mas mabuting ituon ang lahat ng yaman sa ilang pinakamahuhusay na talento kaysa ipamahagi ito sa lahat at masayang lamang. At natural lang na ang mga cultivator na iyon ay magsilbi sa 7 Sacred Mountains. Dapat manatili sa pamilya ang lahat. Napatawa si Zufan. Mga palusot lamang iyan. Bigla siyang sumigaw. Shangguan Fixyong, lumapit ka. Sa isang kisap mata ay lumitaw si Shangguan Fixyong sa kanyang tabi. Tinapik siya ni Zufan sa balikat. Karaniwan lamang ang talento niya. Pero bilang isang emperor pa lamang, kaya niyang lumaban sa karamihan ng inyong mga saint. Subukan inyo. Nanlait si Hyunshan. Impossible. Napakalayo ng agwat ng emperor at saint. Kahit ang 8 emperors noon ay hindi kayang sugatan ang isang saint. Makikita natin. Itinulak ni Zufan si Shangguan Fixyong pasulong. Nagpadala rin si Hyunshan ng isa sa kanyang mga disipulo. Agad nitong inilabas ang sacred body. Ako ang pinakamahinang saint sa amin. Magpapakabait ako kaya. Boom! Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Isang matingkad na pulang sinag ng espada ang tumagos sa sacred body niya at bumutas ng napakalaking butas. Napasuka siya ng dugo. Bumagsak siya sa lupa habang naglaho ang kanyang sacred body. Ano? Natulala ang lahat. Nakita nilang bumalik ang pulang sword mark sa katawan ni Shangguan Fixyong. Ngumiti ito at yumuko. Soaring sword mark. Maraming salamat. Pagkatapos ay bumalik siya sa tabi ni Zufan. Hindi makapaniwala ang mga mountain lord. Paanong nagawa iyon ng isang emperor? Malakas na tumawa ang dragon sovereign. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga tauhan ni Steward Zhou. Sinabi na sa akin ng aking nakatatanda na ang inyong mga tao ay hindi pangkaraniwan. Kaya nilang makipagsabayan at minsan ay higitan pa ang aming mga dragon. Ngayon ko lamang iyon nakita mismo. At kumbinsido na ako. Ngumiti si Zufan. Maraming salamat, Dragon Sovereign. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang mga Mountain Lord. Iyan na ang pinakamahina kong tauhan. Ngunit dahil sa mga karanasan niya, nakalikha siya ng sarili niyang sword art. Kapag pinagsama ang Dao at martial arts, lumilikha iyon ng kapangyarihang lampas sa imahinasyon. Samantalang kayo, nagkukulong lamang sa inyong mga bundok at nagtatago ng mga yaman. Isang napakalaking pag-aaksaya. Kung may kaunting karunungan lamang kayo, ibinahagi sana ninyo ang mga ito sa halip na nakawin mula sa mga ordinaryong cultivator. Mariing tumitig si Hyunshan kay Zufan bago tumalikod. Zufan, Dragon Sovereign, magkikita tayo sa larangan ng digmaan. Napangisi si Zufan. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya natututo. Kahit wala na siyang maisagot, kapit na kapit pa rin siya sa sarili niyang paniniwala. Hayaan na natin. Makikita rin niya ang tunay na lakas ng ating alyansa hanggang sa mapaiyak siya. Nagsalita ang Dragon Sovereign. Steward Zhou, hindi lamang kaming mga dragon ang tumugon sa panawagan ng mga sacred beasts. Marami ring spiritual beasts ang paparating. Buburahin natin ang 7 sacred mountains sa mundong ito. Tumango si Zufan. Napakapaimbabaw talaga ng tao. Gusto nila ng walang hanggang tagumpay, ngunit galit na galit sila sa tinatawag nilang kasamaan. Sa huli, naghahanap lamang sila ng magagandang dahilan. Kapag natanggal ang lahat ng maskara, sila rin mismo ang nagiging demonyo. Hahaha. Nahihiya akong tawagin ang sarili kong tao. Ngumiti ang Dragon Sovereign. Kung ganoon, bakit hindi ka na lamang sumama sa amin? Minana mo ang katawan ng Dragon Ancestor at ang braso ng Kilin. Hindi ka na tunay na tao. Umiling si Zufan. Kahit ganoon, gusto ko pa ring manatiling makatao. Na ba? Hindi mo ba kakalait lang sa sangkatauhan? Napangiti si Zufan habang tinitingnan ang mga tao sa loob ng lungsod. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Hahaha. Samantala, bumalik ang 7 Sacred Mountains upang ihanda ang kanilang hukbo. Madilim ang kanilang mga mukha.
Tahimik na nagsalita ang matandang may mahabang balbas. Matanda ni. Makikipagdigma ba talaga tayo? May kaugnayan kaya si Zufan kay Sir Shuijing? Yumiling si Hyunshan. Malamang wala. Ginamit lamang niya ang mga dragon upang wasakin ang Sixth Sacred Mountain. Wala siyang koneksyon kay Sir Shuijing. Na ba? Huminto sa paglipad si Hyunshan. Si Sir Shuijing ay parang multo. Hindi siya mahagilap. Kung siya nga ang nasa likod ni Zufan, kaya niyang lipulin ang Seven Sacred Mountains ng mag-isa. Bakit pa siya mangangailangan ng tulong ng mga dragon? Ang paglitaw ng Dragon Sovereign ang nagpapatunay na mga dragon ang nasa likod ni Zufan, hindi si Sir Shuijing. Tumango ang lahat. May punto ka. Ngunit nagbuntong hininga ang matandang may balbas. Hindi rin biro ang mga dragon. Nawala na sa atin ang 8 Emperor's Lands. Hindi na natin sila magagamit bilang unang depensa. Mapipilitan tayong lumaban sa bukas na labanan. Malaki ang magiging kapalit nito. Mariing kinuyom ni Hyunshan ang kanyang kamao. Kailangan pa rin nating lumaban. Kung paghihiganti lamang ito o tungkol sa dangal ng Seven Sacred Mountains, baka may pag-asa pa tayong umatras. Pero narinig ninyo ang plano ni Zufan. Nais niyang ipamahagi sa lahat ang mga yaman at cultivation methods na siyang dahilan kung bakit tayo ang naghahari sa Sacred Domain. Kapag natalo tayo, mawawala ang ating pamamahala sa Sacred Domain. At hinding-hindi natin papayagang mangyari yon. Sabay-sabay tumango ang 6 na Mountain Lord. Gusto ninyo ang aming mga kayamanan? Managinip kayo. Agad silang bumalik sa kani-kanilang Sacred Mountain upang ihanda ang nalalapit na digmaan. Dahil hindi na nila kontrolado ang 8 Emperor's Lands upang harangin ang mga dragon, ang mismong 7 Sacred Mountains ang naging pangunahing larangan ng digmaan. Hindi nagtagal. Sumiklab ang digmaan. Napakaraming mandirigma ang nagsagupaan sa napakaliit na lugar kaya naging napakadugo ng labanan. Ito ang kauna-unahang malaking digmaan sa kasaysayan ng Sacred Domain. Nagharap ang mga tao ng 8 Emperor's Lands, ang mga dragon, ang 7 Sacred Mountains, at ang mga spiritual beasts. Sa bawat nakakabining pagsabog at nakakatakot na shockwave, sunod-sunod na bumagsak ang mahihinang cultivator at mga dragon. Sila ang unang naging biktima ng trahedya. Naglagay ang 7 Sacred Mountains ng napakalakas na Guardian Formation at matatag na depensa. Samantala, pinangunahan ni Zufan at Dragon Sovereign ang walang tigil na pagsalakay. Napakaraming eksperto ang 7 Sacred Mountains. 3 lamang sa kanilang mga bundok ang kayang tapatan ng hukbo ng mga dragon. Ngunit dahil nasa depensibong posisyon ang 7 Sacred Mountains, unti-unting nalulugi ang panig ng mga dragon. Hindi iyon alintana ni Zufan. Patuloy lamang niyang pinapahina ang kanilang kalaban habang hinihintay ang pagdating ng hukbo ng mga spiritual beasts. Dahil hawak niya ang 9 Serenity Secret Records, kabisado niya ang bawat uri ng aray. Sa loob lamang ng kalahating buwan, isa-isa niyang winasak ang lahat ng defensive formation ng 6 na Sacred Mountain. Nang mawala ang kanilang depensa, rumagasa ang mga mababangis na spiritual beast kasama ang mga dragon. Lahat ng madaanan nila ay pinapatay. Tuluyan ng gumuho ang hukbo ng 7 Sacred Mountains. Unti-unting napunta ang kalamangan sa panig ni Zufan. Ang 7 Sacred Mountains, na naghari sa Sacred Domain sa loob ng milyon-milyong taon, ay malapit ng tuluyang bumagsak. Sa gitna ng magulong digmaan, biglang lumitaw sa himpapawid ang 9 na anino. Ang bawat isa ay may matalim na titig at nakapangingilabot na aura. Isang presensyang higit na mas makapangyarihan kaysa sa sinumang saint ng 7 Sacred Mountains. Boom! Ang sunod-sunod na pagsabog ay nilamon ang mapapait na sigaw ng kamatayan at walang humpay na labanan sa digmaan. Hindi na marinig ng magkabilang panig kahit ang sarili nilang tinig. Mahigit 1,000,000 dragon, malalaki man o maliliit, ang tumakip sa kalangitan. Sa bawat hagupit ng kanilang mababangis na kuko, nagkakapira-piraso ang kanilang mga kalaban. Sa ibaba naman, 100,000 higante ang nakatayo na tila mga Diyos ng digmaan, humaharang sa kanilang mabangis na pagsalakay. Habang umaalingaw ang mga hiyaw ng sakit at kamatayan, isa-isang bumabagsak ang mga higante. Kasabay nito, maraming dragon ang nabubutas ang katawan at bumabagsak mula sa himpapawid. Naligo sa dugo ang buong lupain at natabunan ng mga bangkay. Ngunit wala nang may pakialam.
Abala ang lahat sa walang awang pagpatay sa kabilang panig. Ang sukdulang kalupitan ng digmaang ito ay nagtulak sa bawat mandirigma sa sukdulang kabangisan. Hush! Dalawang maitim na sword wave ang kumislap sa himpapawid, at agad na bumagsak ang dalawang higante. Hawak ni Zufan ang kanyang demonyong espada habang marahang sumusulong sa loob ng kanyang sacred body. Para sa kanya, ang mga eksperto ng Sacred Mountains ay hindi nabanta. Bagaman walang sinuman sa grupo ni Dan Qingshen ang may kakayahang maglabas ng sacred body, sapat na ang kanilang natatanging imperial marks upang makipagsabayan sa mga maagang yugto ng Saint. Samantala, ang Lo Clan ay nakaharap sa mas mahihinang hukbo ng Sacred Mountains. Punong-puno ng mga eksperto ang Sacred Mountains kaya't hindi gaanong namumukod tangi ang Lo Clan. Ang iba pang puwersa mula sa 8 Emperors lands na sumama sa digmaan ay halos wala nang makitang kalabang kaya nilang harapin. Lintik napakarami palang eksperto ng Lo Clan. Habang pinagmamasdan ang walang katapusang pag-agos ng dugo, napabuntong hininga ang isang Spirit King. Maya-maya'y napakunot ang kanyang noo. Ano pa ba ang ginagawa natin dito? Wala naman tayong maitutulong. Sinulyapan niya ang kanyang mga kasama. Dumating sila upang lumaban, ngunit nang makita ang kalupitan ng digmaan, napagtanto nilang sapat na ang isang ligaw na shockwave upang durugin silang lahat. Sadyang napakahina nila para sa labanang ito. Isa lamang silang mga kanyon na pain. May isa pang lalaki ang naghanap ng mabubuksang pagkakataon, ngunit napailing. Hayaan na, mga kapatid. Kahit ang pinakamahinang saint ng Sacred Mountains ay hindi natin kayang talunin. Hintayin na lang nating matapos ang labanan saka natin kalkalin ang battlefield. Isipin nyo na lang kung gaano karaming kayamanan ang dala ng mga yon. Madali na lang pulutin. Anong ginagawa ninyo riyan? Hindi ba kayo tutulong? Isang malakas na sigaw ang nagpababa sa kanilang mga ulo. Binibining loko lang po ang lakas namin para makatulong sa labanan. Sino ba ang nagsabing makipaglaban kayo? Malamig na tugon ni Lo Yunchang habang itinuro ang madugong digmaan. Napakaraming sugatan na kailangang gamutin. Napakaraming healing pill ang kailangang ihanda. Kailangan namin ng tao para sa logistics. Kaya huwag kayong tumunganga lang dyan. Logistics? Napangiwi ang lalaki. Binibining Lo, Spirit Kings pa rin kami. Hindi ako tinawag na North Forest Ravager ng walang dahilan. Pinapagawa niyo kami ng ganon. Dumating kami rito para lumaban sa Sacred Mountains, hindi para ni. Kung ganon, sige. Lumaban ka. Tumango si Lo Yunchang habang itinuturo ang madugong larangan. Pumunta ka roon at gumawa ka ng pangalan. Bibigyan pa kita ng isang Sacred Mountain kapag nagtagumpay ka. Yume. Sinulyapan niya ang kalangitang puno ng nagbibiyak na espasyo at mga lumilipad na putol-putol na katawan. Napalunok siya. Kami na lang po ang bahala sa mga sugatan at sa logistics. Nababaliw na ang frontlines. Agad silang umalis habang nakayuko. Lahat sila'y mga bayani sa kani-kanilang lugar at umaasang sisikat ang kanilang pangalan sa makasaysayang digmaang ito. Ngunit napagtanto nilang masyado pa silang mahina. Napabuntong hininga si Schwanger. Ate Yunchang, gusto lang naman nilang makakuha ng kaunting karangalan para sa kinabukasan nila. Medyo nasaktan sila sa sinabi mo. Humph. Nanlamig ang tingin ni Lo Yunchang habang sinusulyapan si Zufan sa malayo. Masyado silang mayabang kahit wala naman silang kakayahan. Isang lokal na pinuno lang siya pero tinatawag na ang sarili niyang North Forest Ravager. Dumating siya rito para lang mamatay ng walang kabuluhan. Ang ginawa ko ay iniligtas ko siya at ang grupo niya sa isang walang saysay na kamatayan. Hindi siya tulad ni Zufan. Alam niya ang tunay niyang halaga. Marunong siyang manatiling tahimik kapag kailangan at maging mapang-asar kapag nararapat. Ganoon dapat ang isang pinuno. Ganyan ang paraan ng Lo Clan. At kapag dumating ang tamang sandali, saka mo ipapakita sa buong mundo ang tunay mong lakas. Tahimik na tumango si Schwanger. Malapit nang marating ni Kuya Zuo ang rurok at sa kanya tunay na yayanigin ang buong mundo. Bam! Sa isang malakas na hampas ng napakalaking gintong buntot ng dragon, napaurong ng 5 hakbang ang 6 na Mountain Lords. Umalinggaw ang malakas na tawa ng dambuhalang gintong dragon. Hahaha! Mga matandang hangal! Tapos na ang Sacred Mountains at kasunod na kayo. Wala na kayong pag-asa. Sinulyapan ni Hyunshan ang buong battlefield.
Pinaghaharian na ito ng mga dragon at spiritual beasts habang mabilis na nababawasan ang kanilang hukbo. Maging si Zufan at ang Lo clan ay walang awang lumalaban, dahilan upang mangilabot siya. Sapat na sanang problema ang pagsasanib puwersa ng mga dragon at spiritual beasts, isang alyansang hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan. Ngunit dahil sa hukbo ni Zufan, lalo lamang lumala ang kanilang kalagayan. Hindi niya maunawaan kung bakit nakipag-alyansa ang mga spiritual beast. Wala naman silang dating ugnayan. Matandang umatras na tayo. Sabi ng matandang may mahabang balbas. Lumingon si Hyunshan at nakita niyang tumatango rin ang iba. Habang may buhay may pag-asa. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Natalo tayo at nawala ang Sacred Mountains, pero wala nang magagawa roon. Ang mahalaga ay mabuhay tayo at mapanatili ang apoy ng ating mga alagad. Balang araw, makakabangon din tayo. Matanda, tanggapin na natin ang pagkatalo. Nanginig ang labi ni Hyunshan. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao bago mariing tumango. Mga alagad ng Sacred Mountains umatras. Silang anim ang unang tumakas. Matagal nang nawalan ng gana ang kanilang mga disipulo at nagsitakbuhan din. Huwag niyong hayaang may makatakas. Habulin sila. Malakas na sigaw ni Zufan habang siya mismo ang nanguna sa paghabol. Sumunod ang buong hukbo. Hugh. Hinampas ng Dragon Sovereign ang kanyang buntot upang sumugod sa likuran ng anim na Mountain Lords at saka inundayan ng kanyang matatalim na kuko. Hahaha! Akala niyo ba ganoon lang kadaling makatakas? Dragon Sovereign, huwag kang maging malupit. Sigaw ni Hyunshan habang pilit itinatago ang kanyang takot. Ang Dragon Sovereign ang pinakamakapangyarihang dragon, isang peak 12th level spiritual beast at isang half sovereign. Noong nakaraang digmaan, nagtagumpay lamang ang 7 Sacred Mountains dahil sa kanilang mga aray at pinagsamang lakas. Ngunit ngayon, malaki na ang ibinagsak ng kanilang kapangyarihan. Wala na silang pag-asang talunin ang isang half sovereign. Humalakhak ang Dragon Sovereign. Malupit. Tinatawag mo akong malupit. May pagkakaibigan ba tayo? Nakalimutan mo na ba kung paano ninyo pinaslang ang aking mga kababayan ng maramihan? Ngayon gusto mo na lang tumakas. Boom! Isang hagupit ng kanyang buntot ang nagpabitak sa kalangitan. Napilitan ang 6 na Mountain Lords na salubungin ang napakalakas na pag-atake. Ngayon, wala na silang matatakbuhan. Maya-maya lamang ay mapapalibutan sila at mamamatay, maaaring sa kamay ng Dragon Sovereign o sa nag-aabang na hukbo. Isang malupit na kabalintunaan. Mamamatay sila sa parehong taktika na minsan nilang ginamit laban sa mga dragon. Sa matinding kawalan ng pag-asa, tinanggap na ng 6 ang kanilang kapalaran. Bam! Biglang isang napakalaking sword wave ang bumagsak at sinalubong ang buntot ng Dragon Sovereign, dahilan upang mailihis ang pag-atake nito. Paulit-ulit na umikot sa ere ang Dragon Sovereign bago tuluyang nakabawi. Nang silipin niya ang kanyang buntot, nakita niyang may umaagos na dugo. Ano? Nanlaki ang kanyang mga mata. Mayroon pa palang half sovereign sa hanay ng mga tao. Hush! Mula sa kawalan ay biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Maikli ang kanyang mapulang bigote at nababalot ang buong katawan niya ng mapulang liwanag. Napakatalim ng kanyang mga mata na kahit ang Dragon Sovereign ay tila nabutas sa isang sulyap lamang. Nanlaki ang mga mata ng Dragon Sovereign. Hindi ito ordinaryong kalaban, isa itong sinaunang makapangyarihang nilalang. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang muling umalinggaw sa buong larangan ng digmaan habang malalakas na shockwave ang humagupit sa paligid. Nahinto ang pagsulong ng grupo ni Zufan nang salubungin sila ng isa sa mga alon ng enerhiya. Nababalot sila ng nakakasilaw na liwanag at hindi na makausad. Nang humupa ang alikabok, nakita nila ang 7 tao na may iba't ibang edad. Payak lamang ang kanilang anyo, ngunit bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng nakapangingilabot na aura. Sapat ang isang galaw nila upang magpakawala ng napakalaking kapahamakan. Mga half sovereign. Nanigas ang mukha ni Zufan at tila nang hina ang kanyang mga binti. Hindi niya akalaing may 7 half sovereigns ang Sacred Mountains. Pareho silang nasa antas ng Dragon Sovereign, mga peak saint, ngunit napakalayo ng agwat ng kanilang tunay na lakas. Ang pagkaunawa nila sa Dao ay umabot na sa sukdulang rurok, bagay na hindi kayang maabot ng karaniwang peak saint. Ang kanilang kapangyarihan ay nakapangingilabot.
Hindi ba sinabi ng Dragon Sovereign na walang ganitong tao sa 7 Sacred Mountains? Nang lusubin niya noon ang ika-6 na Sacred Mountain, ay wala rin siyang nakitang katulad nila. Kaya nga niya nagamit ang Dragon Breath Pill ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bakit ngayon lang lumitaw ang 7 half-sovereigns na ito? Tahimik na napatigil si Zufan. Napakalakas ng 7 ito. Maging ang mga dragon at spiritual beasts ay naramdaman iyon at tumigil sa kanilang pagsalakay. Sandali na lamang sana at tuluyang mabubura ang Sacred Mountains, ngunit biglang sumulpot ang 7 half-sovereigns at pinigil ang walang awang paghabol. Napalingon ang mga disipulo ng Sacred Mountains at natulala. May ganito pala tayong mga eksperto. Bakit hindi namin alam? Sa sobrang pagkabigla, nakalimutan pa nilang tumakas. Dad, pamilyar ang aura nila. Lumapit si Sword Child at mahina itong bumulong. Pumikit si Zufan bago marahang tumango. Para silang ang aura ng 5 Divine Swords. Naging seryoso sina Dan Qingshen, Murong Li at ang iba pa. Matagal naming pinag-aralan ang mga Divine Sword kaya pamilyar kami sa enerhiyang ito. Vaulting, Soaring, Sealing Heaven, Sundering at Decimating narito silang lahat. Ngunit mas malalim ng maraming ulit ang pagkaunawa nila kaysa sa amin. Hindi ito usapin ng cultivation kundi ng Sword Insight. Tumango si Sword Child. Tama. Bilang pagsasanib ng 5 espada, halos nahahawakan ko ang mismong sword daw na ginagamit nila. Kaya sila naging half-sovereigns. Ang apocalyptic sword path ko ay nasa antas din ng half-sovereign kaya kaya kong lumaban pero hindi ngayon ang tamang oras. Dad, urong ba tayo? Hindi tayo ang magpapasya niyan. Hindi inalis ni Zufan ang kanyang tingin sa 7. Tahimik na tumango ang iba. Sa isang digmaan, ang mga tunay na makapangyarihan lamang ang may karapatang magpasya kung kailan ito matatapos. Kanina ay sila ang nangingibabaw sa labanan. Ngunit ngayong lumitaw ang 7 half-sovereigns, nawala ang lahat ng kanilang kalamangan. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanilang lahat. Kakampi ba sila ng Sacred Mountains? O isa lamang silang hiwalay na puwersa? Tumigil ang lahat at naghintay. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang nagpayanig sa kalangitan. May dambuhalang katawan na bumagsak sa lupa. Napasinghap ang lahat. Ang Dragon Sovereign, ang pinakamalakas nilang mandirigma, ay duguang nakahandusay. Halos hindi na siya makatayo. Sa isang tingin pa lamang, alam na ni Zufan kung sino ang may kagagawa ng kanyang mga sugat. Hush! Unti-unting bumaba mula sa himpapawid ang matandang may mapulang bigote. Lalong naging mabigat ang ekspresyon ni Zufan. Lintik isa pang half-sovereign. Bumalik ang 6 na Mountain Lords na may mapagmataas na ngiti. Malinaw na para sa kanila ang mga bagong dating ay kakampi nila. Hindi nila alam kung anong kabutihan ang nagawa nila sa nakaraan upang makatanggap ng ganitong tulong sa pinakahuling sandali. Mayroon na kaming 8 hindi matataob na eksperto. Hahaha! Umungal ang Dragon Sovereign habang galit na nakatitig sa matandang may pulang buhok. Sino ka? Bakit mo tinutulungan ang mga hangal na yon? Ngunit nanatiling tahimik ang matanda, gaya rin ng 7. Nakita ni Zufan ang kanilang kawalang interes at agad niyang sinimulang pag-isipan ang paraan ng pag-atras. Mukhang hindi sila dumating upang lipulin ang kanilang panig. Ang pakailamang nila ay pigilan ang tuluyang pagkawasak ng Sacred Mountains. Marahil ay may pagkakataon pa silang umatras. Tutal, wala namang gustong makipaglaban sa 8 halimaw na ito. Dragon Sovereign, sa tingin ko dapat tayong Wala akong pakialam kung sino kayo. Putol ng Dragon Sovereign sa babala ni Zufan. Matatapos na ngayon ang alitan namin sa Sacred Mountains. Kailangang mamatay ang 6 na yan. Kasabay ng kanyang dagundong ay muli siyang sumugod. Mga dragon! Durugin sila! Huwag! Sigaw ni Zufan. Ngunit huli na. Saglit siyang sinulyapan ng matandang may pulang buhok. At pagkatapos, kumilos silang lahat. Lumitaw ang 8 dambuhalang sacred bodies. Bawat isa ay may hawak na espada, may nagliliyab sa apoy, may nababalutan ng nagyelong-yelo. Ang matandang may pulang buhok ay may hawak namang isang pulang espada na ang aura pa lamang ay kayang pagpayanigin ang kalangitan. Sa isang iglap, napalibutan ang Dragon Sovereign. Sabay-sabay silang umatake. Yeah! Nanlaki ang mga mata ng Dragon Sovereign. Nagniningas pa rin ang kanyang titig.
Ngunit kasunod nito'y bumulwak ang dugo sa lahat ng direksyon. Sabay-sabay tumama ang 8 espada. Sa isang iglap, nahati ang napakalaking katawan ng Dragon Sovereign. Rumagasa ang dugo sa buong himpapawid. Ang ilang bahagi ng katawan niya ay nagyelo. Ang iba namay natuyo na parang nawalan ng dugo. At ang natitira ay naging abo sa tindi ng apoy. Napatulala ang buong hukbo. Hindi maaari. Ang Dragon Sovereign, ang pinakamakapangyarihang dragon, ay napatay sa loob lamang ng isang sandali. Hindi na nagulat si Zufan. Inaasahan na niya ang ganitong mangyayari. 8 half-sovereigns laban sa isa. Isang tiyak na kamatayan. Inakala ng Dragon Sovereign na mananaig siya sa dami ng kanyang hukbo. Ngunit mali ang kanyang pagtataya. Hindi lamang basta half-sovereigns ang 8 ito. Taglay nila ang napakalalim na pagkaunawa sa 5 sacred swords. Katulad ng mga disipulo ng Sacred Mountains. Sila ang tunay na mga tauhan ng Sword Sovereign. Hindi katakatakang ganoon kadaling bumagsak ang Dragon Sovereign. Ngayong wala na siya. Hindi na banta ang mga dragon. Hush! Bumalik ang 8 half-sovereigns sa harap ng lahat. Nawala ang kanilang sacred bodies at tahimik lamang silang naghintay. Marahang tumango si Dan Qingshen. Ang 5 sword paths Napabuntong hininga si Zufan. Ang sukdulang anyo nila. Kung nakarating rito ang Invincible Sword, malamang na narating na rin niya ang antas na ito. Lintik 8 Invincible Sword ang humaharang sa daan ko. Nakakainis. Tahimik na tumango ang iba. Noong nasa mortal domain pa sila, sapat na ang isang Invincible Sword upang mawalan sila ng pag-asa. Ngayon, 8 ang kaharap nila. Alam nilang kahit umabot pa sila sa antas ng half-sovereign, wala pa rin silang magagawa laban sa mga halimaw na ito. Maaaring sila ay mga henyo. Ngunit ang 8 taong ito ay mga halimaw na minsan lamang isilang sa bilyon-bilyong tao, katulad mismo ng Invincible Sword. Kitang-kita nilang kahit pareho ang sword path na kanilang tinatahak, napakalayo pa rin ang kanilang nararating. Mahigpit na kinuyom ni Dan Qingshen at ng iba pa ang kanilang mga kamao. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang tunay na sukdulan ng Sword Dao, ang rurok na nais nilang balang araw ay malampasan. Tahimik ang buong paligid. Ang biglaang pangyayari ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang makapangyarihang Dragon Sovereign ay namatay ng ganoon na lamang, at maging ang matibay nitong katawan ay hindi nakayanan ang 8 espada. Napuno ng galit at paghihiganti ang mga dragon. Mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao. Samantala, si Hyunshan ay halos hindi maitago ang kanyang tuwa. May mga dakilang eksperto na dumating upang iligtas ang Sacred Mountains. Pinagpala kami ng langit at ng aming mga ninuno, naisip niya. Agad na lumapit ang 6 na Mountain Lord at magalang na yumuko. Senior, maaari po bang malaman ang inyong dakilang pangalan? Habang buhay naming ipagpapasalamat ang pagliligtas ninyo sa Sacred Mountains. Ngunit bago pa sila makatanggap ng sagot, isang dagundong ng galit ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Mga salot! Pinatay ninyo ang aming Dragon Sovereign. Hindi namin kayo patatawarin. Patayin sila! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng milyon-milyong dragon. Sabay-sabay silang nagbalik sa kanilang tunay na anyo at sumugod patungo sa 8 half-sovereign. Hindi man lamang natinag ang 8 eksperto. Walang emosyon ang kanilang mga mukha habang pinagmamasdan ang rumaragasang hukbo. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Tumigil kayo! Huwag! Mali ito! Ngunit wala nang nakikinig. Nabingi na ang mga dragon sa kanilang puot matapos mamatay ang Dragon Sovereign. Boom! Isang napakalaking sword wave ang bumagsak. Sa isang iglap, naglaho ang hukbo ng 1,000,000 dragon. Ang kanilang mga dambuhalang katawan ay naging maliliit na piraso ng laman at dugo na umulan mula sa kalangitan. Ang mga katawang dati halos hindi masugatan ay naging kasing laki na lamang ng daliri matapos mahati. Nanginginig ang mukha ni Zufan. Namutla ang lahat. Maging ang mga tao ng Sacred Mountains ay hindi makapaniwala. 1,000,000 dragon na bura sa isang atake lamang. Lahat ng tingin ay napunta sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kulang ang kaliwang kamay. Kasabay nito, sabay-sabay na yumuko ang 8 half-sovereign sa kanya. Isa pang half-sovereign. Napalunok si Zufan. Hindi mas malakas pa siya kaysa sa 8 iyon.
Isang buong antas ang taas niya. Mabigat ang ekspresyon ni na Dan Qingshen at ng iba pa. Kung ang 8 iyon ay maihahambing sa Invincible Sword, ang lalaking ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanila. May dala siyang landas ng espada na may kaugnayan sa 5 banal na espada, ngunit iba rin sa mga iyon. Tahimik na nag-isip si na Dan Qingshen. Tumingin ng mabuti si Sword Child. Ama, pamilyar ang aura niya. Tumango si Zufan. Nararamdaman ko rin, pero bakit? Namana ng 8 iyon ang 5 sword path, ngunit iba siya. Parang hiwalay ngunit hindi rin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zufan. Hindi maaari. Siya ba talaga? Mabilis niyang pinakalma ang sarili. Impossible. Marahil ay nagkakamali lang ako. Lahat ay nakatingin sa bagong dating, may halong takot, pagkamangha, at pag-asa. Walang nakapansin na malamig ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Itigil na ang digmaan. Mula ngayon, kapayapaan ang mananaig. Napabuntong hininga ang magkabilang panig. Nagbuni si Hyeonshan. Naligtas ang Sacred Mountains mula sa ganap na pagkalipol. Si Zufan naman ay lihim na nakahinga ng maluwag. Hindi man sila kakampi, mabuti na ring hindi sila panig sa Sacred Mountains. Sapat ng problema ang 8 eksperto. Ngayon ay may lumitaw pang mas malakas kaysa sa kanila. Mas mabuting huwag nang lumaban. Sayang lamang ang pagkamatay ng Dragon Sovereign. Makakabawi na lang tayo sa ibang araw. Ngunit hindi lahat ay ganoon kaingat. May ilan sa kanilang panig na walang alam sa tunay na sitwasyon at handang magdala ng kapahamakan sa lahat. Isang emperor mula sa 8 Emperors Lands ang sumigaw. Sino ka ba? Malapit na naming wasakin ang Sacred Mountains tapos sasabihin mo lang na tumigil kami. Napalingon si Zufan. Nakikita niyang siyam lang ang kalaban samantalang milyon ang kanilang hukbo, kaya naging kampante ang lalaking iyon. Gusto lamang nitong maagaw ang lahat ng kayamanan ng Sacred Mountains. Naunawaan iyon ni Zufan. Pero gusto rin niya itong sakalin. Tanga! Dahil sa lakas nila, wala tayong magagawa ngayon. Bakit kailangan mo pang magsalita? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Sumigaw si Zufan. May kumuha sa taong iyan. Ayokong makita pa siya kailanman. Agad siyang hinila ng mga tauhan ng Luo Clan na parang isang aso. Ngunit patuloy pa rin itong sumisigaw. Steward Zufan. Ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ako pinaparusahan? Malamig ang sagot ni Zufan. Mas lalo kang dapat mamatay dahil sa sarili mong kamangmangan. Sunugin siya hanggang sa maging abo. Opo. Walang pag-aalinlangang kinaladkad ng mga miyembro ng Luo Clan ang lalaki patungo sa kanyang kamatayan. Hanggang sa huli ay hindi pa rin niya alam ang kanyang naging kasalanan. Ngumiti ng bahagya ang lalaking kulang ang isang kamay. Ako si Swordheart, ang pinakamalapit na katuwang ni Sir Shuijing. May tumututol ba? Nagulat ang mga elder ng Sacred Mountains pati si Zufan. Sir Shuijing. Samantala, ang iba naman ay litong-lito. Sino ba yon? Hindi pa nila kailanman narinig ang pangalang iyon. Ngunit sa lakas ng siyam na eksperto, tiyak nilang ang taong tinatawag na Sir Shuijing ay isang nilalang na lampas sa kanilang imahinasyon. Lumapit si Hyeonshan kay Swordheart at magalang na yumuko. Maraming salamat sa tulong ni Sir Shuijing. Hinding-hindi ito malilimutan ng 6 na Sacred Mountains. Hindi man lamang siya nilingon ni Swordheart. Napansin ni Dan Qingshen ang ekspresyon ni Zufan. Steward Zhu, kilala mo ba ang Sir Shuijing na yon? Mukhang wala ni isa sa mga senior ng Sacred Domain ang nakakakilala sa kanya. Tumango si Zufan. Matagal nang nalimutan ng Sacred Domain ang dakilang pangalan ni Sir Shuijing dahil hindi siya naghahangad ng katanyagan o kayamanan. Nagtaka si Dan Qingshen. Kung ganoon, paano mo siya nakilala? Napabuntong hininga si Zufan. Paano ko naman siya hindi makikilala? Sapagkat sa isang banda siya ang aking guro. Tahimik ang buong larangan. Nanlaki ang mga mata ni na Dan Qingshen. Ang guro ni Steward Zhu. Si Hyeonshan ay halos mawalan ng ulirat. Ano? Si Sir Shuijing ang guro ni Zufan. Nagkatinginan ang 6 na Mountain Lord kina Swordheart at Zufan. Hindi nila malaman ang iisipin. Tutulungan ba sila ng mga ekspertong ito o tutulungan si Zufan? Bahagyang ngumiti si Swordheart. Lalo lamang nalito ang 6 na elder.
Sir Shuijing, pagkatapos ng 1,000,000 taon hindi pa rin ba ninyo nalilimutan ang nangyari noon? Binigyan niyo muna kami ng pag-asa para lamang ihulog muli sa kawalan. Tahimik na nakatingin si Dan Qingshen, halatang litong-lito. Steward Zhu, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't kakampi natin si Sir Shuijing dahil siya ang guro mo? Umiling si Zhu Fan. Hindi rin. Tinatawag ko lamang siyang guro dahil iyon ang tingin ko sa kanya, hindi dahil pareho namin kinilala ang ganoong ugnayan. Nagkaroon lang kami ng ilang pag-uusap noon, hindi niya talaga ako formal na tinuruan. Kaya nga sinabi kong parang guro ko lamang siya. Lalong naging seryoso si Dan Qingshen. Ano ang ibig mong sabihin? Napakalakas ng mga tauhan ni Shuijing. Kailangan naming malaman kung paano sila pakikitunguhan. Sumagot si Zhu Fan habang marahang tumatango. Sa totoo lang, halos estranghero lang kami. Kaya pinakamainam na huwag kayong masyadong lumapit sa kanila. Sandali siyang natahimik bago nagsimulang magkwento. Matagal na itong nangyari. Noong nasa Radiant Stage pa lamang ako, isang hamak na langgam sa Sacred Domain, mayabang pa ako noon at marami akong nakaaway. Isang araw, malubha akong nasugatan at aksidenteng napadpad sa Mirror Moon Cottage, kung saan ako iniligtas ni Sir Shuijing. 2 linggo niya akong inalagaan. Sa panahong iyon, palagi kaming naglalaro ng chess at nakikinig ako sa pagtugtog niya ng zither habang pinag-uusapan namin ang demonic path. Noon ay halos wala pa akong nauunawaan tungkol sa landas na iyon. Doon ko unang napagtanto na ang pagiging demonyo ay hindi lamang tungkol sa pagpatay at pagnanakaw. Kung hindi dahil sa 2 linggong iyon, malamang ay nabaliw na rin ako tulad ng 4 scheming demons. Tumango si Dan Qingshen. Kaya pala itinuturing mo siyang parang guro. Umiling muli si Zhu Fan. Hindi. Isa lamang akong batang walang karapatan para tawagin siyang kaibigan. Tahimik lang akong nakikinig sa kanyang mga paliwanag. Kung tutuusin, mas maituturing kong kaibigan si Elder Yuan dahil pareho kaming nagpapalitan ng mga karanasan at pananaw tungkol sa demonic path. Kay Sir Shuijing naman wala pa akong sariling landas noon. Nakikinig lang ako. Napatingin siya sa lahat. Tinatawag ko siyang guro dahil siya ang nagturo sa akin kung paano tingnan ang buong mundo. Sinabi niyang ang mga demonyong kumikilos ng walang direksyon ay walang patutunguhan kundi maging kanyon lamang sa digmaan. Kung nais kong maging tunay na demonyo, kailangan kong maunawaan ang demonyo sa puso ng tao at matutunang kontrolin iyon. Doon ko tunay na sinimulan ang aking sariling demonic path. Kaya para sa akin, siya ang aking mentor. Bagamat iba ang landas na tinatahak niya. Tumango si Dan Qingshen. At pagkatapos, napabuntong hininga si Zhu Fan. Pagkatapos kong gumaling, umalis ako. Nang maging pinuno ako ng 8 Emperors, gusto ko siyang pasalamatan. Pero hindi ko na siya muling natagpuan. Mapait siyang ngumiti. Maraming beses kong inisip na baka panaginip lang ang lahat. Na baka walang Mirror Moon Cottage at walang Sir Shuijing. Ngunit ngayon alam kong totoo silang lahat. Hindi ako ang nakahanap sa kanya. Siya ang naghahanap sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Zhu Fan habang nakatingin kay Sword Heart. Ngumiti si Sword Heart. Zhu Fan, nais kang makita ni Sir Shuijing. Sa dati ninyong lugar. Tumango si Zhu Fan. Alam ko. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. Pupuntahan ko ang aking mentor. Kapag hindi ako nakabalik isaman niyo ang Luo Clan at umatras kayo. Huwag na kayong makialam pa sa anumang nangyayari sa Sacred Domain. Nagulat si Dan Qingshen. Sa tingin mo ba nasa panganib ka? Napabuntong hininga si Zhu Fan. Hindi ko alam. Kailangan ko muna siyang makita. Pagkasabi niyon ay lumipad siya patungo sa lugar na matagal nang nakaukit sa kanyang alaala. Susunod sana si Sword Child, ngunit biglang humarang si Sword Heart. Napaatras ang bata. Hindi dahil sa lakas. Kundi dahil sa isang likas na takot na hindi niya maipaliwanag. Ngumiti si Sword Heart. Walang saysay ang pagsama mo. Si Sir Shuijing ay nakikipagkita lamang sa mga taong nais niyang makita. At ang mga gustong makita siya ay hindi kailanman nagtatagumpay. Mariing nagsalita si Sword Child. Ako ang espada ng ama ko. Hindi ko siya iiwan. Tumango si Sword Heart. Ganoon din ako. Ako ang espada ni Sir Shuijing. Ngunit hindi ko siya pinoprotektahan. Hindi niya kailangan ng proteksyon.
Narito lang ako upang pumatay ng kanyang mga kalaban. Mahigpit na ikinuyom ni Swordchild ang kanyang kamao. Mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang pamilyar, ngunit mapanganib na aura ng lalaki. Ngumiti si Swordheart. Tutal ay wala naman tayong ginagawa. Pag-usapan naman natin ang ating mga espada. Maaaring maging interesado sa iyo si Sir Shuijing. At baka pahintulutan ka pa niyang makabalik kay Zufan. Pagkasabi nito ay lumipad siya palayo. Agad namang sumunod si Swordchild. Samantala, naiwan ang magkabilang hukbo at ang 8 eksperto na tahimik lamang na nagkakatinginan. Piliting ngumiti si Hyunshan. Nagtataka ako kung ano ang nais pag-usapan ni Sir Shuijing kay Zufan. At isinama pa ni Swordheart ang batang iyon. Mga senior tungkol naman sa amin. Hindi pa siya natatapos ay malamig na nagsalita ang matandang may pulang bigote. Lahat ng Sacred Mountains magtipon sa paunahing bulwagan. Tahimik na sumunod si Hyunshan. Wala silang magagawa. Walang sinuman ang kayang sumalungat sa mga ito. Samantala, inutusan naman ni Dan Qingshen ang lahat ng tauhan ng Luo Clan na bumalik muna at maghintay. Lahat sila ay nag-aalala kay Zufan. Batay sa sinabi nito, tila inaasahan niya ang pinakamasamang maaaring mangyari sa pakikipagkita kay Shuijing. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Sana ay mali lamang ang kutob ni Steward Zhu. At sana'y mabait talaga si Sir Shuijing. Tahimik na tumango ang iba. Tinawid ni Zufan ang sunod-sunod na kabundukan. Sa tulong ng kanyang alaala ay narating niya ang pamilyar na lambak na may maliit na pavilyon na kawayan. Huminga siya ng malalim. Sa wakas nahanap ko rin. Katulad ng dati. Pero bakit noon ay napadpad ako rito, at pagkatapos noon ay hindi ko na ito muling matagpuan? Marahan niyang itinulak ang kurtina at pumasok sa pavilion. Magalang siyang yumuko. Sir Shuijing. Narito ako ayon sa inyong paanyaya. Biglang may isang pamilyar na tinig ang sumagot. Zufan. Nanlaki ang mga mata niya. Qingcheng. Masayang tumakbo si Chu Qingcheng at mahigpit siyang niyakap. Hinanap mo ako. Paano mo nalamang nandito ako? Napangiti si Zufan habang niyayakap siya. Hindi. Napunta ako rito upang makita si Sir Shuijing. Maya-maya ay naging seryoso siya. Ngayon naiintindihan ko na. Si Sir Shuijing pala ang nagligtas sa'yo. Yumiling si Chu Qingcheng. Hindi ko alam. Nawalan lang ako ng malay sa 6th Sacred Mountain. Pagkagising ko nandito na ako. Tumango si Zufan. Kung ganoon, si Sir Shuijing na ang gumawa nito. Siya lang ang may kakayahang gawin yon. Pero bakit kanya dinala rito? Napaisip siya. Ikaw lang ba ang nandito? Nasaan si Sir Shuijing? Namula si Chu Qingcheng at masama siyang tiningnan. Ano nang ibig mong sabihin? Inaasahan mo bang kasama kong nakatira rito ang ibang lalaki? Napakamot ng ulo si Zufan. Hindi, Qingcheng. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Itinatanong ko lang kung nasaan si Sir Shuijing. Umiling siya. Wala rito. Isang beses ko lang siya nakita. Pagkatapos noon ilang buwan na siyang hindi bumabalik. Lumapit siya kay Zufan. Umalis na tayo. Kakaiba ang lugar na ito. Kahit saan ako pumunta hindi ako makaalis. Nagulat si Zufan. Kakaiba? Lumingon siya sa dinaanan niya. Nagbago na ang lahat. Magkakapareho ang bawat tanawin. Ang daanang bato na kanyang tinahak ay tuluyan ng naglaho. Napakunot no siya. Isang ilusyon. Agad niyang ginamit ang kanyang kaliwang mata. Sumiklab ang itim na thunder flame, dahilan upang bahagyang mabaluktot ang espasyo. Ang apocalyptic thunder flame ay may kakayahang sunugin maging ang mga ilusyon. At marahil, ito rin ang magbubukas ng tanging daan palabas ng mahiwagang lugar na yon. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.